Suway sa mga magulang, walang utang na loob at hindi banal. And verse 3, sila ay mawawalan ng likas na pag-ibig. Amen mga kapatid. Hallelujah, sa panahon natin mga kapatid, ang pag-ibig mga kapatid ay natutupad na mga kapatid. Amen? Natutupad na yung nakasulat sa salita ng ating Panginoon na yung mga tao dito sa panahon mga kapatid, sa panahon natin mga kapatid na hindi na pag-ibig ang nangingibabaw sa kanila mga kapatid, kundi ang puot at galit mga kapatid. Ito rin natin, hindi mapayapa, mga mapanira, walang pagpipigil sa sarili, marahas, hindi maibigin sa mabuti. And verse 4, sila ay magiging mga taksil, matigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Sa panahon natin mga kapatid, yung mga tao mga kapatid, mas nangingibabaw sa kanila mga kapatid, yung kalayawan na gusto nila para sa kanilang sarili mga kapatid. Imbis na isipin nila mga kapatid na umibig sila sa ating Panginoon at kumilala sila sa ating Panginoon mga kapatid. And verse 5, magkukunwari sila mga makadiyos, ngunit itatanggal nila ang kapangyarihan nito. Layuan mo ang mga taong ito. Amen mga kapatid. Ang title ng ating devotion mga kapatid is, What Will You Do? Amen. Anong gagawin mo sa huling araw na ibibigay ng ating Panginoon? Anong gagawin mo mga kapatid sa huling araw na ibibigay ng ating Panginoon mga kapatid? Magpapatuloy pa ba tayo mga kapatid? Hallelujah, na gawin yung kagustuhan natin mga kapatid para sa ating sarili natin mga kapatid sa mundong ito mga kapatid? Amen? Ang dami na natin nakikita ang mga sign mga kapatid sa mundong ito mga kapatid. Ang dami nang natutupad sa salita ng ating Panginoon. Kaya ano pang gagawin natin mga kapatid, kundi magseryoso sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kundi mas magpatatagin pa natin kung ano yung relasyon natin sa ating Panginoon, sapagkat ang lakas ng pagkahatak mga kapatid ng kalaban ng mundong ito mga kapatid. Hallelujah! Ang dami na natin nakikita mga kapatid sa mundong ito, mga kapatid, na pwede tayong mahila mga kapatid at malayo sa ating Panginoon mga kapatid. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Tayo yung tinawag mga kapatid, hindi tayo tinawag ng ating Panginoon mga kapatid para lang umupo mga kapatid at makinig mga kapatid kung ano yung tinuturo ng lingkod ng ating Panginoon. Kundi, hallelujah, makikinig tayo mga kapatid ng Word of God at ating isi-share sa mga taong nalulunod sa kasalanan mga kapatid. Dahil sinasabi sa Matthew chapter 5, verse 14 hanggang 15, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na tatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. And verse 15, hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat na nangasa bahay. Amen mga kapatid, tayo hinalin tulad mga kapatid sa ilaw ng tahanan mga kapatid. Di ba yung ilaw mga kapatid, kapag pinabayaan mo itong nakapatay lang mga kapatid, hindi siya magliliwanag sa buong tahanan mga kapatid, di ba? Then, kapag binuksan mo ito mga kapatid sa tahanan mga kapatid, hallelujah, magliliwanag ito mga kapatid sa buong sulok ng bahay mga kapatid. Amen? Kaya yung gustong sabihin mga kapatid at ipahayag ng ating Panginoon sa oras na ito mga kapatid, na magseryoso na tayo mga kapatid, dahil merong panahon, merong araw na gagamitin tayo ng ating Panginoon upang yung mga taong nalulunod sa kasalanan at sa yung mga taong nasa kadiliman ay ating mahila patungo sa ating Panginoon. Amen mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, lagi tayong tinuturuan mga kapatid ng ating mga pastor na mag-aral mga kapatid ng salita ng ating Panginoon, sapagkat hindi na natin alam mga kapatid kung ano yung, hallelujah, mangyayari kinabukasan mga kapatid, sapagkat hindi natin alam kung hanggang saan na lang tayo mga kapatid. Na sinasabi sa James chapter 4 verse 14, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas at ano nga ba ang inyong buhay? Dahil katulad kayo ng mga hamog sa sandaling lumilitaw at biglang nawawala. Amen mga kapatid. Hallelujah. Sa mismong ating buhay mga kapatid, sa mismong ating buhay mga kapatid, hindi natin alam kung hanggang saan lamang tayo mga kapatid. Amen. Paano kung ito na lang yung pinakahuling, hallelujah, ibibigay ng ating Panginoon mga kapatid? Paano kung ito na yung huling oras na ibibigay ng ating Panginoon? Hallelujah, mas isipin pa ba natin mga kapatid, yung mga trabaho natin mga kapatid, yung pag-aaral natin mga kapatid, nasa huling araw tayo mga kapatid. Hallelujah, mas isipin pa ba natin yung pagkasarili natin mga kapatid, yung kagustuhan natin sa sarili natin mga kapatid? Amen, mas isipin pa ba natin yung mga, hallelujah, na iniisip natin na mas importante pa mga kapatid kaysa doon sa Panginoon? Amen? Hallelujah. Oo mga kapatid, iniisip natin yung mga bagay na yun. Hallelujah. Pero meron tayong Panginoon na walang ibang inisip mga kapatid, kundi yung kaligtasan ng kaluluwa natin mga kapatid.
Amen, hallelujah. Kaya gustong ipahayag, this is the sign mga kapatid, ito yung oras mga kapatid na magseryoso na tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Sapagkat hindi natin, hallelujah, alam mga kapatid, kung saan na lamang ang ating buhay mga kapatid, na hindi natin alam mga kapatid na binubuhos na natin yung oras natin mga kapatid sa mga trabaho, sa pag-aaral, hallelujah, sa mga iniisip natin mga kapatid para sa ating sarili mga kapatid. Ngunit meron tayong Panginoon na namumroblema mga kapatid. Kung ligtas ka nga ba? Kung ligtas nga ba yung kaluluwa mo mga kapatid? Kaya nga, gusto tayong remind mga kapatid sa oras na ito ng ating Panginoon. Hallelujah! Na magseryoso na tayo mga kapatid sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa ating Panginoon, sapagkat hindi natin alam, hallelujah, kung hanggang saan na lamang tayo dito mga kapatid. Hallelujah! Oo mga kapatid, ang saya na makamtan at masakses mga kapatid ang ating pangarap. Ang saya na makamtan yung mga bagay natin kagustuhan para sa ating sarili. Ngunit yung ating kaluluwa mga kapatid, hallelujah, ay nasusunog sa dagat-dagatang apoy mga kapatid. Hallelujah. Sabi sa Revelation chapter 20, verse 14 hanggang 15, at ang kamatayan at ang Hades ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. And 15, at kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Amen mga kapatid? Oo mga kapatid, nagtagumpay ka sa pangarap mo, nagtagumpay ka sa kagustuhan mo mga kapatid. Ngunit yung, hallelujah, yung pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay mga kapatid. Amen? Yung ating kaluluwa mga kapatid ay nasusunog mga kapatid sa dagat-dagatang apoy mga kapatid. Na nandito tayo nabubuhay sa mundong ito mga kapatid at sobrang saya mga kapatid dahil nakamtan natin at nasukses natin mga kapatid yung mga bagay natin kagustuhan mga kapatid. Ngunit yung kaluluwa natin mga kapatid ay nasusunog na pala sa dagat-dagatang apoy mga kapatid. Yun yung nakakatakot mga kapatid, na sobrang saya natin dito sa mundong ito dahil meron tayong nakukuha, hallelujah, meron tayong nasasucess. Ngunit ang ating kaluluwa ay nasusunog mga kapatid. Hindi ka tunay nagtagumpay mga kapatid. At kung yung pangalan ng mga kapatid ay hindi nakalista mga kapatid, nakasulat mga kapatid sa buhay, sa aklat ng buhay mga kapatid. Amen mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, sa oras na ito mga kapatid, ating ibigay ang ating buong oras sa ating Panginoon. Ibigay natin yung buong panahon, yung buong araw mga kapatid sa ating Panginoon, sa ating relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah! Bilang isang Christian mga kapatid, bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Hallelujah! Meron tayong tungkulin na ibinigay ng ating Panginoon na mag-share ng Word of God sa mga taong nasa kadiliman pa mga kapatid. Kaya nga, sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit mga kapatid. Kaya yung ilaw mga kapatid na gusto kang gamitin ng ating Panginoon upang magliwanag ka mga kapatid sa mundong ito ay dapat nating tuparin mga kapatid. Yung kagaya na lang mga kapatid ng buhay ni Pablo mga kapatid. Hallelujah! Kung nabasa niyo mga kapatid yung buhay ni Pablo, talagang yung kanyang pananampalataya, yung kanyang relasyon mga kapatid sa ating Panginoon, grabe, yung pagtitiis mga kapatid, yung kahit bigat na siya, kahit hirap na siya sa pagtuturo ng Word of God, yung pag-spread of Word of God mga kapatid, hindi niya kinalimutan yung kahit naranasan yung mga hirap mga kapatid, dahil sa kanyang pananampalataya mga kapatid. Nasasabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 24 hanggang 26, mula sa mga Hudyo, nakatanggap ako ng 40 latigo, binawasan ng isa. And 25, 3 beses akong pinalo ng tungkod. Minsan binato, 3 beses nawasak ang barko na aking sinasakyan. Nakaranas akong magdamag at kung araw na nasa karagatan. And 26, ako ay madalas na nasa paglalakbay, nanganib mula sa mga ilog, nanganib mula sa mga magnanakaw, nanganib mula sa aking kababayan, nanganib mula sa mga hitil, nanganib sa lungsod, nanganib sa ilang, nanganib sa karagatan, nanganib mula sa pagpanggap ng mga kapatid. Amen. Hallelujah. Lahat yan mga kapatid, tiniis ni Pablo mga kapatid upang i-share lamang mga kapatid ang Word of God sa mga taong hindi pa kumikilala sa ating Panginoon mga kapatid. Tiniis niya mga kapatid kahit hirap na siya mga kapatid. Amen. Yung maganda pang ginawa ni Pablo mga kapatid, kahit galit na siya mga kapatid sa mga kapatiran, sa mga tao na nandiyan sa kanya mga kapatid, pinagpatuloy niya pa din mga kapatid kung ano yung tungkulin na inahatang ng ating Panginoon sa kanyang balikan.
hallelujah, na kahit ramdam niya na yung bigat, ramdam niya na yung hinanakit mga kapatid dahil sa mga nandiyan sa kanya, dahil sa pag-share ng Word of God, nandun pa din yung, hallelujah, nasa mindset pa din niya mga kapatid, kung ano yung tungkulin na ibinigay ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah, ang dami na natin mga kapatid nakikita, mga kapatid napapanood sa social media mga kapatid na mayroong mga Christian na pinapatay dahil lang sa kanilang pananampalataya. Ngunit, hallelujah, ngunit maganda yung mga kapatid dahil namatay sila sa kanilang relasyon sa ating Panginoon. Namatay sila sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Gustong sabihin mga kapatid, gustong i-remind tayo ng ating Panginoon na kahit dumaan tayo sa sitwasyong yun, kahit dumaan tayo mga kapatid sa panghanib na yun, na ibubuhis natin ang ating buhay mga kapatid para sa ating Panginoon ay ating gagawin mga kapatid. Sapagkat, hallelujah, sinasabi mga kapatid sa Bible, hallelujah, na nandyan lang ang ating Panginoon na handang, hallelujah, samahan tayo sa bawat tatahakin natin o sa ating pananampalataya mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, gustong sabihin ng ating Panginoon na tiisin natin mga kapatid yung mga bagay na ating naranasan dahil sa ating pananampalataya. Kung meron mga nag-judge mga kapatid, kung meron mga nagsasabi ng mga negative mga kapatid sa atin patungkol sa ating relasyon sa ating Panginoon, hallelujah, magpatuloy tayo na magpatuloy sapagkat, hallelujah, ibibigay ng ating Panginoon yung pangako niyang buhay na walang hanggan sa mga taong tapat. Hallelujah. Nasasabi sa Matthew chapter 24 verse 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siya maliligtas mga kapatid. And hallelujah, kaya magtiis tayo mga kapatid sa bawat tatahakin natin sa ating pananampalataya mga kapatid. Hallelujah. And last two verse mga kapatid, bago tayo magtapos, Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako ang iyong Diyos. Pagtitibahin kita at tutulungan kita at aalayan kita sa pamamagitan ng aking kanang kamay na aking marapat na tagumpay. Amen mga kapatid. And yung isang verse mga kapatid is Jeremiah 33:3 mga kapatid. Tumawag lang tayo sa ating Panginoon sa bawat panahon mga kapatid, sa bawat hirap, sa bawat hinanakit, sa bawat bigat, sa bawat kalungkutan mga kapatid. Hallelujah. Tumawag ka lang sa ating Panginoon at bibigyan kanya ng kalakasan ng loob mga kapatid. Hallelujah. And tayo manalangin mga kapatid sa ating Panginoon.